Naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na hindi pa lusot sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa issue ng insertion sa budget para sa flood control projects. Papayagan po ng komite si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na lumabas ng Senado bukas para kumalap ng ebidensya. Saksi si Sandra Aguinaldo. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Yan ang muling biro kahapon ni Senador Rodante Marcoleta kay Senador Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa flood control projects. Pero kung si Senador Panfilo Lacson ang tatanungin, hindi pa pwedeng sabihing safe si Estrada. Gayon din si Senador Joel Villanueva na parehong naiugnay ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagtanggap ng kickback. Kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Sabi ni Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 national budget o yung General Appropriations Act o GAA, ang total na 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senador Estrada sa 7 flood control projects sa Bulacan. Sa 355, tatlo yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue Kasi yung nga, tatlo, okay. lahat phase 3, pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpopondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na ng pondo sa phase 3. Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. So may issue talaga, may issue. Maging ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Villanueva. Nakita rin ni Senador Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ang unprogrammed appropriations ay bahagi ng pambansang budget pero wala pang nakalaan na pondo at walang detalye sa simula. Kung may babangga ang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, bagamat dapat ay sa mahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Pero sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez. May credibility na yung sinasabi niya. Ito, in-insert nila, binaba sa aming District Engineering Office. At sila yung sila yung mag-implement. Kaya lang yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon doon sa 2 senador. Yun na ipoprove niya ngayon, di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man o kung ano man, yun ang dapat maipakita. Para makuha ang umunay ebidensya, pinayagan ng Senado na lumabas bukas si Hernandez. Pero babalik din kinagabihan para ma-detain dahil sa pagkakasite sa kanya in contempt. Under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at tumaasa aniya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Wala aniya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nangako ang mga nag-organisa ng gaganaping trillion peso march kontra katiwalian sa Linggo na magiging mapayapa ang kanilang pagkilos. Bago po yan, ilang grupo ng mga kabataan, guro at manggagawa ang nagkilos protesta sa Maynila kanina. Saksi, si Jamie Santos. Nagkasanang magkakahiwalay na kilos protesta laban sa korupsyon ang iba't ibang grupo ng kabataan, guro mula sa iba't ibang universidad at samahan ng mga manggagawa. May mga nagtirik ng kandila. Ayon sa mga nagprotesta sa Taft Avenue, lalahok din sila sa pagtitipon sa Linggo para ipanawagang panagutin ang mga kurakot at umaabuso sa kaban ng bayan.
Simula kaninang alas 5 ng hapon, inilagay na sa full alert ang mga pulis sa Metro Manila. Mahigit 50,000 pulis ang magbabantay sa buong bansa. Nagkasarin kanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama mga organizer ng trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Peaceful protest ang gagawin po natin. Wala po tayong ito-tolerate na anumang karahasan. Tsaka yung wala po tayong panawagan na regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin tungkol sa lahat ng mga anomalya sa ating infrastructure projects. Inaasahang sisimulan ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument at pupwesto ang mga dadalo sa White Plains Avenue patungo sa kanto nito at ng EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, etong lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman silang magmamarcha patungo sa People Power Monument. May kasabay na billion peso march naman sa Luneta ang iba't ibang militanteng grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa Mendiola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City at rally sa Public Plaza ng Bacolod City. May hiwalay ring pagtitipon sa San Pedro Square sa Davao City na prayer rally para ipagdasal ang bansa at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pahirap sa mga sineserbisyohan ng Maynilad ang mayat-mayang kawalan ng tubig dahil umano sa malayong pinagkukunan ng supply at mga hamon sa pagkukumpuni ng mga lumang tubo. Saksi, si Bernadette Reyes. Mahigit 100 ng balde, drum, pati lalagyan ng biskwit, lahat na yata ng pwedeng imbakan, pinununan ni Lorilina ng tubig. Isa kasi ang kanilang lugar dito sa Barangay Anabuan sa Imus, Cavite na araw-araw umanong problema ang supply ng tubig mula sa Maynilad. Lagi ring walang tubig. Madaling araw din ako nag-iipon. Tapos alas 2 naglalaban ako ng madaling araw. Kasi nga ma'am, laging walang tubig sa araw. Sa Barangay Bayan Duma na parehong nasa West Concession Area na pinangangasiwaan din ng Maynilad, inabutan namin naghahabol si Maribeth na matapos ang kanyang labada dahil mawawala na naman sila ng supply ng tubig. Okay naman po magbayad, basta wag lang po mawala na tubig. Maya-maya wala na to. Bukod sa Cavite, nakararanas din ng water service interruption o kaya'y mahinang water pressure ang ilang lugar sa Las Piñas at Parañaque dahil na rin sa layo ng mga lugar na ito mula sa source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Lalo na sa second floor, hirap talagang umakyat. Talagang may oras lang. Minsan sa trabaho na lang kami naliligo. Sa ngayon, humigit kumulang 10% ng Maynilad customers ang nakakaranas pa rin ng water service interruption. Itong mga areas na to, sila po yung malalayo doon sa aming water treatment facilities. For example po yung Cavite, so far mga roughly about 50 kilometers dun sa aming treatment plant sa La Mesa. Sa lukuyan po namin nilalatag yung aming malaking tubo kung saan po yung tubig namin mula sa tinatawag namin population water treatment plant ay maipupush na po namin direkta papunta po dito sa Imus area para po ma-provide na po namin 24 hours na tubig. Tinututukan raw ng MWSS Regulatory Office ang mga programa ng mga water concessionaire, kabilang na ang pagpapalit ng tubo para masiguro ang maayos na supply ng tubig. We're talking about around more than 4,000 or nearly 5,000 kilometers of pipelines in the West concession areas that needs to be replaced. So it's really hard to do a pipe replacement in an urban area that's very congested. Kapag nabigo ang mga water concessionaires sa kanilang obligasyon, maaari silang pagmultahin o hindi pagbigyan ang price adjustment. We will not allow them to adjust their rates if they are unable to roll out their projects in a timely manner. We are making sure that there will be no water crisis going forward. That's why, as early as now, we are planning for the future
And we are making sure that projects are being built right now and on time in order to address the future demand, exploring all this new technology, making Maynila reduce their non-revenue water. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao del Sur at ang Valencia City sa Bukidnon dahil sa iniwang pinsala ng matinding ulan at baha. Ay sa Pag-asa, bagyang apektado ng bagyong Nando ang timog na bahagi ng Bicol Region at Samar Island, kaya mataas ang tsansa ng pag-ulan doon ngayong magdamag. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Bakas ang pinsalang iniwan ng kaliwat kanang ulan at baha sa Valencia City sa Bukidnon. May mga tumagilid na sasakyan at sira-sirang bahay na sa tala ng CDRRMO ay aabot sa mahigit 80 ang totally damage. Apektado ang mahigit 5,000 individual o 2,000 pamilya. Mahigit 40 milyong piso ang pinsala. May mga naitala ring nasawi. Kining upat na itong patay, edad to siya 53, uga 27. Na ay 13 o na ay 17. So, estudyante 13 o 17. May 4 pang hinahanap dahil sa matinding pinsalang iniwan ng pagbaha. Nagdeklara na ng state of calamity sa Valencia. Patuloy ang clearing operations. Bumalik na rin sa kani-kanilang bahay ang mga inilikas na residente, pero may ilang nagpaiwan sa evacuation center. State of calamity na rin sa Maguindanao del Sur. Around 14 municipalities ang affected na, more than 100 barangays and around 54,000 families na ang affected. Nakikipag-ugnayan na ang probinsya sa Bangsamoro government para sa dagdag na mga tulong para sa mga apektadong pamilya. Halos umapaw naman ang tubig sa Tunggol Bridge sa bayan ng Dato Muntawal na ngayon nasa critical level na. Tumaas ang baha sa bayan dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Malmar Dam, Bukidnon Dam at Agusan Dam. Nakadagdag din dito ang pag-apaw ng Pulangi River. Ayon kay Dato Muntawal MDRRMC Chief Balumol Kadiding. Sa ngayon, nakaantabay ang rescue unit ng MDRRMC Dato Muntawal. Lubog din sa baha ang bayan ng Buluan. First time na ganito kataas yung apaw ng tubig. Ayon sa Vice Mayor ng Buluan, umapaw ang tubig sa ilog ng tambakan umano ng construction firm na gumagawa ng tulay ang drainage ng ilog. Damay sa baha ang ospital at police station sa lugar. Nagsagawa rin ng rescue operations ang mga otoridad sa mga natrap na residente. Nagresulta rin sa mataas na baha ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Tacurong City, Sultan Kudarat. Pinadapa ng baha ang mga pananim na palay sa barangay Kalandagan. Sa barangay San Pablo, halos 5 araw na umanong lubog sa baha ang mga bahay. Sa ngayon, patuloy ang assessment ng CDRRMO sa mga apektadong lugar. Nasa 15 pamilya o 40 individual naman ang inilikas sa barangay Curuan sa Zamboanga City. Yung mga iba, hindi po nakalikas dahil nandun pa sa mga kanilang bahay. Yung boat namin, wala ring makina, so mahirap. Pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga inilikas na pamilya. Tulong-tulong naman ang mga motorista sa pagbuhat ng mga motorsiklo para maitawid sa umapaw na spillway sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sa kabilayan ng ragasan ng tubig sa Kansalakan River. Ayon sa mga otoridad, may nakabantay raw na local rescue para matiyak na ligtas ang mga tumatawid. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Binigyan ng 10 araw si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co para bumalik sa Pilipinas. Kasunod po yan ang pagpapawalang bisa ng travel clearance ni Congressman Co. Saksi, si Darlene Cay. Ang unang utos ni House Speaker Faustino Boji D. III mula nang maluklok sa pwesto, pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Siya ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing nagbabalangkas sa budget. Si Co ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ng mga umano'y maanumalyang flood control project. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldi Co mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso.
Base sa notice of revocation o pagbawi na inilabas ni Dee, agarang pinawalang bisa ang travel clearance ni Ko. Binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan raw agad tugunan ang mga issue. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawan ng iba pang legal na hakbang. Ang revocation naaayon daw sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng isyu sa bansa na nangangailangan ng kanyang personal na pagdalo sa Kongreso. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba pa naman daw paraan para sagutin ang issue. You can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if it's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ang pahayagang kampo ni Representative Ko. Kabilang sa akusasyon kay Ko ay siya raw ang nasa likod ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ayon yan kay Navotas Representative Toby Tiangco. Binanggit din si Ko ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinubra umano ng mga kawani ng DPWH. Bagamat, nilinaw ni Curly na wala silang direktang transaksyon kay Ko. Itinanggi na noon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15 contractors na naka-corner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Si Vice President Sara Duterte may hirit kung paano maibabalik sa bansa si Ko. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pino na rin ni Vice President Duterte kung bakit ngayon lang anya kumilos si Pangulong Bongbong Marcos, gayong noong 1 taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget. Question din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Pinalagan ito ng Malacanang sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kaya, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.